Tahimik lang si Chad habang si Snakey ay sumisid papasok sa loob ng isang pormasayon. Sa kaloob-looban nito, may isang lambat na gawa sa mga talisman. Nang hindi niya namamalayan, isang makapangyarihang enerhiya ang papalapit sa kanya. Agad niyang napagtanto na hindi ito mula sa kanyang Panginoon kundi mula sa isang gutom na espiritu. Napansin ng espiritu na may isang mananalakay. Ang tagapagtanggol ng pormasayon na ito ay ang apat na banal na aso. Habang mas lumalalim si Snakey sa pormasayon, naisip niyang kakaiba na may isang lihim na lugar sa ilalim ng disyerto. Napagtanto niya na ang enerhiya ng lupa ay matagal nang nakakulong sa isang pormasayon. Dito niya napansin ang isang hukay. Nang lumapit siya upang pag-aralan ito, nadama niya ang napakalakas na enerhiya. Napagtanto niyang dito ikinulong ang lahat ng masasamang espiritu. Naisip niya na kung masisipsip niya ang enerhiyang ito, tataas ng husto ang kanyang kakayahan. Ngunit bigla siyang nagulat nang maramdaman niyang may isang bagay na napakapanganib ang paparating. Sa isang iglap, isang dambuhalang nilalang ang bumangon mula sa hukay at galit na sinabihan si Snakey, "Paano mo nagawang pumunta sa lugar na ito?" Ang apat na mata ng higanteng daga ay nakatutok kay Snakey, hindi makapaniwala kung paano natuklasan ng ahas ang puok na ito. Sinabi nito na lahat ng mananalakay ay kailangang puksain. Habang ang pangit na asong ito ay nagngangalit sa kanyang harapan, napansin ni Snakey na hindi ito basta-bastang nilalang. Ang dambuhalang daga ay tila isang nilalang na may mataas na antas ng kakayahan. Tinitigan siya nito at sinabi, "Mukha kang pamilyar." Tinanong siya ng daga kung isa ba siyang tauhan ng di matalong panauhin. Nang marinig ito, nagtanong si Snakey kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya. Sagot ng daga, nakita raw niya si Snakey noon kasama ang di matalong panauhin noong aktibo pa ito. Ang buong akala niya, namatay na si Snakey kasabay ng kanyang Panginoon. Tinawag siyang isang inutil ng daga at tinanong kung ano ang sadya niya rito. Sa narinig niyang iyon, hindi napigilan ni Snakey ang kanyang galit. "Tinawag mo akong inutil." Agad siyang bumalot sa paligid ng dagang mabangis at pinalaki ang kanyang katawan. "Ikaw na isang tagapagbantay lang ng isang selyadong hukay, may lakas ng loob kang tawagin akong inutil." Lumaki si Snakey hanggang sa umabot siya sa laki ng dambuhalang daga. Mabilis na nagsimula ang isang mabangis na laban. Dapat tandaan na si Snakey, sa kanyang tunay na anyo, ay kayang talunin ang butiking kanyang nakaharap sa mga naunang bahagi ng laban. Samantala, sa hilagang silangan ng disyerto, may isang maliit na bayan. Sinundan ng isang mandirigma ang mga tagubili ni Snakey at natuklasan ang lugar na ito. Laking gulat niya na may isang bayang malapit sa mapanganib na disyertong ito. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang payak na lugar upang makapagpahinga. Naisip niya kung ano na kaya ang nangyayari kay Snakey, na kasalukuyang naglilinis ng lugar na yon. Ngunit alam niyang magsisimula na naman ang sagupaan sa masasamang espiritu. Hindi siya maaaring umasa lamang kay Snakey. Ang mga masasamang espiritu ay pinapakilos ng matinding hinanakit at matagal nang nag-iipon ng galit. Kung kaya niyang ibuhos sa kanyang espada ang isang mas matinding enerhiya kaysa sa kanilang hinanakit, maaari niyang mapuksa ang mga ito. Biglang nagulantang si Chad ng isang abalaing matanda ang lumapit at sinira ang kanyang konsentrasyon. "Narito ang pagkain mo," sabi nito. Sinabihan niya ang matanda na ilang beses na niyang ipinagbili na huwag siyang gambolain habang nagmumuni-muni. Nagpaumanhin ang matanda, sinabing nalimutan niya dahil matanda na siya. Pinabayaan na lamang ito ni Chad at sinabing iwanan na lang ang pagkain sa may pinto. Habang papalabas na ang matanda, nagtanong ito, "Kailangan mo ba ng babae para sa gabi?" Napansin niyang masyado nang madaldal ang matanda. Nang makita nito ang ekspresyon ni Chad na para bang handa siyang lapain, napagtanto nitong dapat na siyang manahimik. Nang unang dumating si Chad sa bayang ito, maayos siyang humiling ng matutuluyan. Ngunit tila nagkamali ang mga tao rito ng pagkakakilala sa kanya. Inakala nilang isa siyang batang Panginoon mula sa isang demonyong pamilya. Kaya ang mga hanggal na taong ito ay bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan, gumapang sa lupa, at sinimulang bantayan ang bawat kilos niya. Hindi na inisip ni Chad na kailangan pa niyang linawin ang bagay na ito sa kanila, kaya nagpasya siyang makisakay na lang.
Ngunit may kakaiba siyang napansin, tila sobra-sobra ang ipinapakitang paggalang sa kanya. Habang iniisip niya ito, isang tinig ang tumawag sa kanya, na siyang bumasag sa kanyang atensyon. Naiinis, agad siyang nagtanong kung sino na naman ang nambabasag ng kanyang espasyo. Sa harapan niya, isang lalaking mukhang kabado at pawis na pawis. Nang sabihin ng lalaki na noong makita niya si Chad, agad niyang naunawaan na siya ay mula sa angkan ng Tang. Ang lalaking ito ay si Jiang Chanli, dating kasapi ng isang masamang martial arts clan. Noong kapanahunan ng Black Death Alliance sa Sichuan, isang araw, habang wala siya, isang nakatataas sa alyansa ang nang-abuso sa kanyang asawa. Dahil sa labis na kahihiyan, napilitan itong gumawa ng matinding desisyon. Dahil sa galit, gumanti si Jiang Chanli para sa kanyang asawa, kaya't naglabas ng warrant laban sa kanya sa buong Sichuan sa utos ng Black Death Alliance. Wala siyang nagawa kundi tumakas patungong Shinan, iniwan ang kanyang anak na babae, sapagkat hindi niya ito madadala habang may hinahabol na siya. Nang tanungin niya si Chad kung wala na ba ang warrant, kaya siya narito ngayon upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon. Nais niyang malaman kung maaari na niyang balikan ang kanyang anak. Sagot ni Chad, hindi niya alam kung saan siya nagtatrabaho noon, pero ang masamang sekta sa Sichuan, pati na rin ang Black Death Alliance, ay tuluyan ng naglaho. Kung ganoon, malamang wala na rin ang warrant. Narinig ito ng lalaki at tila nabaliw sa tuwa. Hindi siya makapaniwala na may isang taong kayang bumura sa Black Death Alliance. Nang isipin ni Chad sa sarili na siya mismo ang nag-isa at nagwasak sa alyansa. Ang totoo, tinatawag na siyang Sword God Level Young Master ng pamilyang Tang. Napakamot siya sa hiya, mas mabuti sigurong hindi na lang niya sabihin ito at baka lalo lang lumaki ang gulo. Kaya gumawa siya ng palusot. Sinabi niya na isa sa mga master ng Fire Realm ang nagbalita tungkol dito. Sa sobrang pasasalamat, lumuhad ang lalaki at nagpasalamat ng paulit-ulit. Sinabi niyang babalik siya para kunin ang kanyang anak. Sinundan siya ni Chad ng tanong kung titingnan ang kalagayan ng nayon, halata namang mahirap ang buhay nila, pero bakit tila napakabait nila sa kanya? May dahilan ba sa likod ng ganitong pakikitungo? Nang ipaliwanag ng lalaki na ito ay dahil sa Divine Peel, isang gamot na ipinamamahagi ng Heavenly Demon Sect na nagpapawala ng pag-aalala. Kung sino ang may kayang magbigay ng marami, mas marami rin ang natatanggap nilang gamot. Pero dahil mahirap ang nayon, kaunti lang ang kanilang nakukuha. Ang problema, ang Divine Peel ay hindi lang basta gamot, sobrang bisa at nakakaadik ito. Kapag nalulong ka, wala nang atrasan. Noong una, inakala nilang mataas ang ranggo ni Chad sa sekta, kaya sinusubukan nilang makisama sa kanya, umaasang makakakuha pa sila ng mas maraming gamot. Nang isipin ni Chad na ang lugar na ito ay hindi na naaabot ng Imperial Court at ng mga alyansa. Gaano kaya kalakas ang epekto ng gamot na ito sa mga inosenteng tao? Ngunit bago pa niya matapos ang pag-iisip, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. May kung sino ang walang tigil na pinapatunog ang kampana. Ito ang pang-emergency na kampana ng nayon, isang hudyat na may paparating na mga bandido. Nang sumugod ang isang matpapasok ng silid, agad niyang tinanong kung nasa loob si Chad. Sinabi niyang narinig ba niya ang kampana ng nayon. Tinatayang may 50 bandido ang paparating. Pagkatapos, napatingin siya sa isa pang lalaking nasa silid, halatang nagtataka kung ano ang ginagawa nito roon. Bago pa makapagsalita ang matanda, sumingit si Chad at sinabing siya mismo ang tumawag sa lalaki. Tinanong ni Chad ang matanda kung totoo ngang may paparating na mga bandido. Kumpirmado ito ng matanda at binanggit niya na may silungan silang nakalaan para sa ganitong mga sitwasyon. Iminungkahi niyang sumama si Chad upang magtago kasama nila. Ngunit galit ang naging tugon ni Chad. Hindi ako isang taong natatakot lang sa mga hamak na bandido, sagot niya ng madiin. Nang inag ang matanda at nagmamadaling nagpaliwanag, hindi ko po ibig sabihin na. Ngunit bago pa siya makapagtapos ng pangungusap, nagmamadali na silang kumilos. Sinabi ni Chad sa matanda na igiyo siya patungo sa mga bandido. Habang papalapit siya sa grupo, napansin ng pinuno ng mga bandido ang 4 na figure na halatang hindi taga-nayon. Agad itong nagtanong kung saan sila nagmula. Tahimik lang si Chad.
Sa isang flashback, bumalik ang kanyang alaala sa isang payo na ibinigay sa kanya ng isa sa kanyang mga attendants noon. Sinabi nito na kung sakaling makasagupa siya ng mga bandido, dapat niyang ipahayag na siya ay mula sa pamilyang Yang, isang sekta na kilala sa pagsasaliksik ng lason at gamot. Nang maalala niya ito at agad niyang idineklara, "Ako ang batang Panginoon ng pamilyang Yang, mga dalubhasa sa lason." Ngunit hindi natinag ang pinuno ng mga bandido. Tumawa lang ito nang may pang-uuyam at sinabing kung totoo ang sinasabi ni Chad, dapat niyang ipakita ang mga divine pill, mga gamot na palaging dala ng pamilyang Yang. Napabuntong hininga si Chad, wala na siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa loob ng kanyang balabal. Napangisi ang pinuno ng mga bandido, iniisip niyang napakapalad nila. Kung may kukulong nila si Chad, maaari silang makakuha ng napakaraming divine pill mula sa sekta. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang grupo, nagimbal siya sa nakita. Maliban sa kanya, lahat ng tauhan niya ay bumagsak na. Hindi siya makapaniwala. Nang mapansin ni Chad ang kakaibang sitwasyon. Kanina pa niya sinabing kailangan niyang magpahinga para maipon ang kanyang enerhiya, pero sunod-sunod ang istorbo. At ngayon, dumating pa ang mga bandido ng eksaktong tamang oras. Sumilay ang malamig na pagpatay sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang natitirang bandido at malamig na tinanong, "Sino ang nagbunyag ng kinaroroonan ko?" Binalaan niya ito na kung hindi ito magsasalita, gagawin niya itong isang walang bisig na laruan. Tahimik na pinanood ng attendant ang buong pangyayari. Alam niyang malakas si Chad, pero hindi niya inasahang ganito katindi ang kanyang lakas. Nangangatog sa takot, nauutal na sinabi ng pinuno ng mga bandido na wala siyang intensyong humantong sa ganito. Nang mapaisip si Yunming, tinatago ba ng lalaking ito ang tunay niyang kakayahan? Sa halip na lumaban, biglang lumuhad ang bandido, lumuluha habang nagpapasalamat kay Chad. Nangako siyang gagawin ang anumang ipag-uutos ni Chad bilang patunay ng kanyang katapatan. At dito niya ibinunyag ang katotohanan, may nag-utos sa kanila. Nang marinig ito ng matanda sa nayon, kitang-kita sa kanyang mukha ang takot. Sinubukan ng pinuno ng nayon na ipagkaila ang lahat, sinabing paninirang puri lang ito at hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Nakiusap siya kay Chad na siya na lang ang patayin at huwag ang matanda. Ngunit agad siyang sininghala ng bandido, ibinulgar na totoo ang lahat. Ang matandang ito mismo ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Chad, sinabihan ng mga bandido na may dumadaan na inosenteng batang Panginoon na dapat nilang patayin at nakawin ang yaman. Dagdag pa niya, matagal nang may kasunduan ang pinuno ng nayon at ang mga bandido. Matagal na nilang ginagawa ito sa mga naglalakbay na negosyante. Ganito ang sistema, nagbibigay ng impormasyon ang matanda tungkol sa mga dumadaang mga ngalakal, saka sila sasalakayin ng mga bandido. Matapos pag nakawan, hahatiin nila ang mga ninakaw na yaman. Kung ginamit lamang ng nayon ang mga yaman para makabili ng pagkain at kagamitan, matagal na sana silang nakaahon sa kahirapan. Nang marinig ito ng mga taga-nayon, isa-isang nagalit ang mga tao kay punong bayan. Napagtanto nilang ang mga kabataang lalaking namatay noon ay mga biktima ng kanyang kasakiman. Galit na galit, pinagtulungan nilang sugurin siya habang ang matanda ay bumagsak sa lupa, umiiyak sa takot. Nakita ni Chad ang lahat ng ito. Wala na siyang interes pang pakinggan ang matanda. Isang matalim na karayom ang mabilis niyang itinapon, at agad na namatay ang punong nayon. Nang marahang ibulong ni Chad, nakakadiri. Bumagsak ang bangkay ng matanda sa lupa. Samantala, natigilan ang pinuno ng mga bandido. Napansin niyang ang ginamit ni Chad ay isang feathered needle. Alam niyang ang tanging sekta sa mundo na gumagamit ng ganitong sandata ay ang pamilyang Tang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na tinapos ni Chad ang buhay niya. Habang bumabagsak ang katawan ng bandido, malamig na sinabi ni Chad, "Dapat hindi mo na lang napansin ang detalyeng iyon." At dito nagtatapos ang bahaging ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi.